Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, live interview to ha, ni Bato de la Rosa, kahapon, with Mel Chanco. Kasi may kumalat na balita na itong si Bato de la Rosa, inaanyayahan sa isang interview sa Billionaire News Channel with Corina Sanchez. Now, ngayon, si Bato, natakot magpa-interview, ayaw niya. Di ba? Ayaw ni Bato na magpa-interview. Kasi baka pag nagpa-interview siya, uhulihin siya sa labas. So, mautak si Bato. Ngayon, sa parte naman ni Corina Sanchez, sige, ako na lang pupunta dyan. Ayaw niya pa din kasi iniisip niya na dilawan si Corina Sanchez. Ngayon, nagpa-interview siya kay Mel Chanco. Sabi ba naman niya, hiyang-hiya na daw siya. Tangina mo ba to? Nahihiya ka pa sa lagay na yan. Buti mahiya ka, Senator Ronald Bato de la Rosa. 'Di ba? Buti mahiya ka sa parte mong yan. 'Di ba? Ilang buwan kang nagtago, tapos magpapakita ka lang kung saan nag-change na ng leadership, tapos alam mo na ikaw ay isang protektado na, 'di ba, na tao diyan sa Senado. At ramdam namin yung galit ni Mel Chanco, mga minamahal. Ramdam natin yung galit ni Madam Mel. Thank you, Ms. Mel, for representing our frustration dito kay Senator Ronald Bato de la Rosa. The point na sinabi ni Bato na magtatrabaho na daw siya ngayon, wow. Wow, uy. Magtatrabaho ka ngayon, wow. Eh, trabaho mo naman talagang magtrabaho because you are elected Senator of the Philippines. Wow. 'Di ba? Anyway, sige. Panoorin natin to, mga minamahal. Diyos ko, nakakaloka. Alright. Senado, live po natin kausapin ngayon si Senador Ronald Bato de la Rosa. Magandang gabi po sa inyo, Senator. Magandang gabi po, Senator. Magandang gabi sa inyo, Mel, at sa ating mga tagapagsubaybay. Magandang gabi po. Senator, matagal kayong hindi pumasok eh. 6 na buwan kayong nawala sa Senado, hindi po ba? Tama po ba yon? Opo. Opo. Senator, sabihin nyo naman sa amin, bakit nga ba? Bakit nga ba hindi kayo pumasok ng 6 na buwan at bigla na lang kayong sumulpot kahapon diyan sa Senado? Sir. Well, una-una, meron tayong natanggap na informasyon galing sa palasyo na andyan na daw yung warrant of arrest ko sa ICC, from ICC. Kaya, alam mo na, my liberty is under threat. So I have to do something with that situation. Oh, so bakit po naman kahapon bigla na lang kayong sumugod diyan sa Senado? What changed your mind, Senator? Marami kasing mangyayari na kailangan nandyan ako sa Senado, no? Lalo na sa araw na yun. Kasama na dyan, no? Maraming factors yan. Kasama na dyan. Una-una yung pag-change ng leadership ng Senado. Pangalawa, yung impending convening ng Senado as an impeachment court. Kung once the articles of impeachment are transmitted to the Senate, Baited na baited tayo dito ni Bato, no? Because of an impeachment, kaya siya lumabas sa kanyang lungga. So, the loyalty of De La Rosa is not for the Filipino people. The loyalty of Bato de la Rosa is for the Dutertes. Yan yung sinasabi ko sa inyo. If you elected a clown, you will get a circus, basically. pangatlo, hiyang-hiya na ako, Mel, dyan sa mga kababayan natin na kinikriticize ako na tumatanggap doon ng sweldo kahit na hindi nagtatrabaho, hindi nagpapakita. So sabi ko, magtatrabaho na ako ngayon dahil hindi man talaga ako walang hiya na tao na... Magtatrabaho na ako. Magtatrabaho na ako ngayon? Like, wow, Senator Bato de la Rosa. Parang kasalanan pa namin na nagtago ka. 'Di ba? Parang kasalanan ba namin? Wait lang.
kasalanan ba namin na nagtago ka? Kasalanan ba namin na natakot ka? 'Di ba? Anyway ha, mas malaki yung magiging ambag mo ba 'to kapag naging reporter ka na lang diyan sa Senado, 'di ba? Oo. Maging reporter ka na lang diyan sa Senado kung ano yung nangyayari, 'di ba? Anyway, natutuwa kami sa mga tanungan ni Mel Chanco, parang defense thesis yung nangyayari kay Bato. 'Di ba? Thesis defended nga ba? Panoorin natin. Ah, tatanggap lang ng pera na walang kaukulang effort, no? Hindi po yan ugali ko. Pero I was forced to the situation na ganoon talaga. Under threat yung aking liberty. So, yun. Pero to tell you the truth, yung sweldo ko, tinatanggap ng kinukuha ng aking secretary, nilalagay sa aking opisina, nakasilyado pa yun, naka-envelope pa yun hanggang ngayon. Yung iba hindi pa na-open kasi hindi ba nakakarating sa akin dahil nagtatago man tayo. So hindi nakarating sa akin. So yung iba doon ginagamit ng aking opisina para sa mga relief operations, lahat ng mga ginagawa ng opisina, ginagastos yung sweldo ko. Pero itong mga latest mga last 2 months ata na sweldo ko, hindi na kiniklaim ng aking secretary dahil nahiya na kami. Hiyang-hiya na. Senator, ang plano nyo mananatili kayo dyan. Ano po, sa Senado, correct? Mananatili muna kayo dyan sa Senate. Hanggang kailan po Yes, ba ang ma'am. plano Oo. nyo? Hanggang kailan? Oo, Pwede ba yun habang buhay na lang kayo mananatili dyan? Senator. Well, hindi ko talaga alam kung what comes next after this. Basta ang akin lang hinihintay ay yung Supreme Court decision sa aming pinafile ng mga petitions. May petition na po sa Supreme Court. So basically, si Bato de la Rosa, mga minamahal, itong si Senator Bato Ronald de la Rosa hindi lalabas hanggat hindi pa dumarating yung final conviction niya sa Supreme Court, yung mga hinain nilang petisyon. Kasi humingi siya ng temporary restraining order, TRO, para ipastop ito nga pong paghuli sa kanya. Parang ganun yung lumalabas. Humihingi siya ng TRO. Like, Bato, kuha mo yung gigil namin. Kuha mo yung inis namin. Bato. Dapat kang, diba? Ganun. Sarap mong pitikin. And thank you, Mel, for representing our frustration dito nga po sa kahabag-habag na senador na to. At nabuklo mo na hindi talaga siya lalabas dyan sa Senado. Kasi, natatakot siya. At dyan sa Senado, may protection siya. Kaya parang nagkakaroon ng bending dalo dito. Pag ordinary person, pag may international criminal warrant arrest via Interpol, or kahit ano pa man na kaso, mauhuli. Pero pag senador, immune. Kasi meron silang, tawag dito, protection. Ganon ang nangyayari. Asking for, ano po ang petition, ang laman ng petition, sir? Ano ba yun? Injunction? O basta TRO. TRO? TRO. TRO. Basta 3 o 4 na petition na tao. 4 na petition yung ginagampanan na yung papel niya ng pag-maintain ng institusyon as independent at certain limit. Hindi proteksyonan yung kanyang membro. So yun ang ginagawa ng Senado. There's nothing irregular about that. Dahil nangyari na yan. May mga previous cases na nangyari. Dilima, Trillanes, sino pa pang ibang mga senador na ganung sitwasyon. Yung nga lang, hindi lang local courts na yung akin sa ICC. Iba yung akin. Kung nangyari na yan, ano pa? Nabanggit nga ninyo yun, sa korte lang sa Pilipinas kayo haharap. Paano kung sabihin ng korte sa Pilipinas na lehitimo ang arrest warrant ng ICC para sa inyo? Ikaw ba magtatago rin? O magtatago pa? Or pwede bang mangyari na talagang pupunta na kayo, sasama na kayo, paano? Parang napakagulo. Ano po? Ano bang pinag-iisip nyo? What goes inside your mind? Sige lang. You know, the options, the alternatives, Sa ano kaya? ngayon, Mel, no? Yes. Sa ngayon, Mel, wala akong dinidevise na plan, options, alternatives. I leave it all to God. Bahala na si Lord. Biglang naging makajus si Bato. Biglang naging makajus.
Ano yan, tinatawag mo lang yung Lord kapag meron kang pangangailangan. Huwag ganon, Senator Ronald Rosa. Huwag mo kami pinaglolokong hindot ka. Yun lang, sa madaling sabi, hindi talaga magpapakita itong si Bato de la Rosa unless, mga minamahal, na magkaroon ng desisyon ng Supreme Court na sa hinain nilang TRO. 'Di ba? See? 'Di ba, mga minamahal, parang kasalanan pa natin na nagtago siya, 'di ba? So satisfying na marinig, 'di ba, mga minamahal. Best, best talaga itong si Mel Chanco. Anyway, it's me again, Alicia Ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat mga kababayan. Alicia Ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video.